Sa particular po na pag-uusap natin na ito, tinawag ko po ang aking may bahay para nang sa ganon ay makapagbigay ng information din para sa inyo with regards to IVF o doon sa mga medical issues, mga medical terms, magkano yung ginastos namin. Ang dami pong naging tanong doon sa mga napauna na vlog na natin with regards sa IVF procedure na isinagawa nga, no? At nagkaroon tayo ng usapan, yung iba sa inyo ay na-curious kahit na may anak sila, ay nagkaroon ng pag-uusap pa rin tayo. At gusto ko, sabi ko doon sa response ko sa inyo na gusto ko na magkaroon ng isang video na lamang para na sa ganun makonsolidate yung pag-uusap natin with regards kung paano kami nakaka-survive doon sa atin ngang IVF. So mahalaga na pag-usapan natin yon dahil marami sa inyo ang nangarap na makarating dito sa Canada at ipagpatuloy yun siyempre yung paglaki at inaantabayanan o inaabangan din siyempre yung paglaki ng family member ninyo, no? At isa sa mga struggle din talaga ng mga kababayan natin pagdating sa family ay yung hindi pagkaroon ng anak. At naging struggle din sa amin yun, yung for 11 years na kami ay nagsasama. So sinubukan din naman natin ng mga ilang panahon ng normal. 11 years. Parang 11 years na umabot kami sa ganitong punto na kailangan na nga namin na mag-seek ng more on scientific, na basihan. So ngayon ang pag-uusap kasi natin, tinatanong nila ay kung paano tayo nakasurvive doon sa IVF treatment natin, doon sa IVF procedure natin. Gayong siyempre alam ng karamihan na medyo may kamahalan yung IVF. So bago mo sagutin yon ay naalala mo pa ba kung kailan na tayo ibig sabihin nag-start na mag-saving? Nag-start na magplano na mag-IVF na? 2018. So 2018. So 2018. ibig sabihin bago mag-pandemic Oo. So during that time, ano na ba yung mga ginawa natin Una-una kasi nagpunta ako doon sa my family doctor ko. So sabi ko na tumatanda na ako, sabi ko nasa 30 plus na ako, sabi ko. So gusto ko, Doc, na magkaanak kahit man lang isa. So, nung sabi niya sa akin, sige, sabi niya, i-referral kita doon sa OB-GYN. So, nagantay naman ako ng siguro mga 2 linggo kasi madali pa noon ang referral, saglitan lang hindi kagaya ngayon, abot na ng 1 taon o 6 months, gano'n. Noon, so, nagpunta ako doon sa OB-GYN. So, chinek naman niya ako lahat, chinek niya kaming mag-asawa. So, wala naman naging problema doon sa mga sperm or sa hormone ganon. So sabi niya sa akin, ititest kita. So nagpunta ako ng hospital. So tinest niya ako doon kung ano-anong test ang nandoon. Hindi ko na rin maalala kung anong mga test pero naoperahan na. Pangalawa ko yun, naoperahan na ako noong 2018 din, nung time na yun, naoperahan na ako. So, tinignan yung sa may loob kung ano ang problema, kung mayroon ba akong polyps o mayroon akong cysts na nandun, bakit hindi ako mabuntis-buntis ng ganong katagal. Wala naman nga kaming ginagamit or anong protection kahit na ano. So, nung sabi nung doktor, tinignan niya na nung naoperahan ako, so sabi niya, wala naman problema, normal lahat. So, ang ginawa niya ay, in-referral niya ako doon sa Saskatoon, kung saan ako magpapa-IVF na. Okay, so bago tayo dumating sa Saskatoon, doon ba sa, sa procedures natin, so tinest po kasi kami, una siya, and then pangalawa ako kung may problema doon sa aking sperm count. So far, noong mga panahon na yun, wala naman daw. Healthy naman, kaya lang, ang naging findings kasi sa sperm ko, yung pag-move ng yung motility ng aking sperm ay mabagal. So, ibig sabihin, kayang bumuo, pero dahil sa kondisyon namin na pareho, na unluckily naman, ay nagkatagpo na hindi, kumbaga, nagkakaroon ng pang-aabot, dahil sa mga susunod na ikukwento niya. Yung sa akin, mabagal yung sperm ko at hindi nga nakakarating sa taas. So may dahilan din yon kung bakit. At ang isa pa ay
yung tinatawag nating acidity ng katawan. So yung acidity ng katawan ko, sinasabi nila o sabi ng laboratory dito ay hindi naman ganoon kataas. Medyo acidic na konti pero hindi ganoon makaka-apekto kasi hindi naman ako naninigarilyo, wala naman akong bisyo, umiinom din ako, pero wala rin, hindi, kumbaga, very occasional lang talaga. So, it doesn't affect yung aking system. So, ganoon ibig sabihin. Pero, pinag-take pa rin ako ng mga pills, ng mga iba't ibang pills, katulad ng, nag-folic din po ako, ano? Binigyan din po ako ng iba't ibang, ng mga antitoxins, something like that, para malinis yung ating katawan. Vitamin C, dinouble yung aking dosage ng vitamin C at para lumakas yung tinatawag nating immune system. So, napakaraming mga testing ang mga ginawa. Pero lahat yun ay may bayad? Wala. Walang bayad. So, Libre. hindi po kami nagbayad. Sabi ko sa inyo, nung nagpapaano po kami, kape lang ang nilabas ko. Yun lang pinangkape ko habang naghihintay sa kanya noon nung nandun siya sa operating room. So, yun, na-test lahat. Sinagawa namin dito sa Regina lahat ng testing, sperm count testing, and yung tinatawag nating fallopian tube testing, lahat-lahat sa OB surgery mo, lahat yon ay naging lahat, libre lahat. So, ngayon, papasok na tayo doon sa tinatawag nating paano hindi nagmi-meet yung aking sperm cell at yung egg mo. Bakit hindi daw ganon na nagmi-meet? Kasi kaya hindi siya nagmi-meet nung naoperahan ako. Nung sinabi ng OB ko, sabi niya ay may maliit na butas. Maliit na butas lang daw. Kaya hindi makapasok-pasok yung sperm niya sa akin. So nung nung ipinunta niya ako doon sa may Saskatoon talaga, na found out nung doktor ko doon na ang sabi niya, wala talaga siyang butas. So talagang hindi kami makakabuo kung hindi kami procedure ng IVF. So nung nandun na kami sa Saskatoon, sabi ko sa doktor, ano ba ang pinakamainam, Doc, na gawin para, kasi nag-50-50 kami noon kasi ang sabi ng doktor ay ang sa akin ay kumbaga parang nasa 50, tapos yung sa asawa ko naman wala siyang problema. Kumbaga sa akin kasi dahil nga may edad na ako, so sabi nasa 50% lang yung so 50-50. So nag-aalinlangan ako dahil nga syempre sa gastos din na pag nandun. So nung sinabi ko sa doktor, ano ba ang pinakamagandang mainam, sabi ko. Tapos kasi sabi niya sa akin, wala daw kasing butas yung fallopian tube ko, so kailangan i-clip. Kasi nga yung isang fallopian tube ko healthy, yung isa nagpo-produce ng maraming mucus, kumbaga namamatay kaagad yung sperm. So ang sabi niya, pwede naman daw maging normalize, ipasok, kaso risky kung ayaw ko raw nang maoperahan. Okay, so bago tayo papasok, yung sinasabi niya na may edad, siya po kasi ay nasa middle 30s during that time. Ako naman po ay nasa late 30s during that time. So turning into 40 na. So ibig sabihin, nandun na kami sa age sa dapat meron na kaming kumbaga anak na sana. Yun ang sabi ni Dr. Lauren during that time. Pero siya kasi ay kumbaga above, di ba, pag sinabi natin above 25 na, medyo talagang yung risky level niya ay tumataas. Yung level naman ng panganak o magbuntis o mag-fertilize yung egg ay bumababa. But luckily and thankfully and a blessing naman nung kinuhanan ka ng itlog ay puro healthy yung mga eggs. Yung mga eggs ko healthy. Ang lang talaga, wala talaga siyang butas, hindi talaga siya makapasok. So nasa labas pa lang yung itlog, namamatay na gawa doon sa mucus na nagpo-produce sa akin. So kailangan nilang i-clip para hindi mamatay yung yung eggs. Okay. So yung sinasabi niya kasi kanina, yung dalawa kasi yung fallopian tube po, dalawang gano'n. Yung isa, nagre-release siya, open siya, pero nagre-release siya ng mucus. Naging acidic, pagdating po ng egg at nag-meet doon sa sperm cell ko, namamatay na po siya. Ganun po, yun ang problema. Yun namang isa, maliit naman ng butas sa kaya, kumbaga, parang hindi rin naman siya, kumbaga, parang worthy na mag-produce din ng egg. So, ang ginawa ay bypass po doon sa kanyang ovary, kumuha ng, nakailan sila? Bale? 13. 13, oh.
13 na itlog din yun. So, lahat yun healthy. Healthy. Kasi, doon sa procedure na yon, sinagawa na po yun, I mean, doon sa Saskatoon, hindi na po dito sa Regina. So, we have to travel like 3 hours and 3 hours going back and then 3 hours again coming here sa Regina. So, pabalik-balik po kami. Meron pa yung mga time na talagang 2 beses. But thankfully, sabi nga namin, lahat ng procedure namin, laboratory namin ay wala kaming expenses doon. Oo. So, yun ang nakainam din sa atin, ano? Ay, hindi. Mayroon kaming expenses yung sa sperm count, yung last na, yung pinaka-last na talagang yun na yung ipapasok sa para mag-meet. Yun na yung $200 na binayaran ko. Pero, nagkaroon na po ako ng maraming sperm count dito sa Regina. Pero lahat po yun ay libre lahat. Libre. Yung $200 na binayaran namin doon sa Aurora, doon sa Saskatoon, ay ano lang po yun. Dahil private na po na institution at Aurora na po talaga ang magsasagawa nung procedure na yon, kaya naman po may bayad yon. So far doon sa lahat ng simula kami hanggang doon sa nakita yung aming condition, na find out na yun yung mga conditions namin, $200 lang po yung binayaran namin sa lahat-lahat in the entire ng aming procedure. Pero ito na po yung mga gastos na tinitignan natin, ano? Sa gastos nagkaroon na tayo ng medyo paglabas ng bills dahil doon sa kailan tayo nagsimula noon? Kasi nagpahinga muna ako dahil pinag-decision ko ngayong doktor. So sabi ko, anong pinakamainam, Doc? Sabi ko. So sabi niya, mag-rest ka muna, ipahinga mo, tsaka natin ulit ituloy yung procedure. Kasi iniisip ko yung gastos, tapos 50-50 lang yung ko noon yung percentage na makabuo kami. So sabi ko sa kanya, Doc, ano talaga ang pinakamainam? So lahat ng desisyon binigay ko sa doktor. So ang ginawa ko lang, sinunod ko lang kung ano yung payo niya. Kasi nga ayaw ko mawala lang yung pera na gano'n, ang mahal-mahal. So tapos nung sabi niya sa akin na magpahinga. So yung procedure po na sinasabi niya, kung nagka-collecta na po ng doon sa collection pala, no? Sa collection ng itlog, titingnan mo doon kung mga healthy po yung nakuha sa kanya. So doon, papasok na ngayon yung tinatawag nating paglalagay ng HCG. Yung sa HCG, so sa prior ng insertion po, meron na po agad bayad yon. So magkano yung binayad natin sa unang batch noon? Nasa ano din? Nung nakuhanan na ako ng, hindi pa ako nakuhanan ng eggs. Kasi, isang part yun na parang dumami yung egg sa loob ko. Hinog, kumbaga. Papahinugin ko muna yon. So, pinahinog muna yon ng parang 1 month. Pinahinog yon kasi nag-inject na ako noon ng 1 buwan. Pero yung time na pagpunta mo doon, yung time na pahihinugin na yung itlog, doon ka palang time na magbabayad. So, ang binayaran talaga namin yun, nung una, sabi ng doktor ay per visit. Pero nabigla kami nung sinabi niya na on the spot na babayaran. So kung plano nyo talaga, kailangan talaga mag-save kasi nga on the spot talaga yung payment. So magkano yung payment? Yung binayaran talaga namin, bali yung pagkuha ng sperm, kasi nakasali doon yung pag-freezer ng sperm, yung pagkuha sa akin, bali $11,065. So $11,000 po yun. And then, kwentahin nyo lang po sa Philippine peso kung magkano. Mamaya, sasabihin na lang natin yung total natin. Hindi na natin bibigyan specific na lahat-lahat. Basta bibigyan na lang po natin mamaya yung total. Mamaya. So, initial na payment po na binigay namin is 11,000. And then, lalabas po kami at kukuha ng gamot. O lalo yung pampahinog, yung pang-ano ng hormone, something like that, kung ano-ano, yung pampakapal ng lining. Yes. And then, magkano yung ano nun? Bali, ang binayaran ko doon, since ang gumagana lang sa amin kasi noon na insurance ay yung sa akin, dahil nga sila ay nagpalit ng company, so hindi company insurance, so hindi ko magamit yung sa kanya. Pero, aside from that naman, nung nagbayad ako,
parang 80% ang binayaran ko yung na-covered sa insurance. So, ang binayaran ko lang parang 20%. So, yung 20% na yon nung okay na yung insurance ng asawa ko, i-claim ko yon, bumalik naman sa akin yung pera. Pero ang inilabas ko na pera nun ay bali 1,200 plus. Yun yung binayaran ko na 80%. Dahil sa natitira na 80% na covered ng insurance. Tapos nung pangalawa ulit, na pagbalik namin kasi hindi pa siya ganun kahinog ulit. So bumalik ulit kami, binigyan ulit ako ng pampahinog kasi hindi pa siya ganun kahinog talaga. So kumuha ulit ako doon. Pero ayun, luckily naman, gumagana yung insurance ng asawa ko. So ang binayaran ko na lang noon ay $300. Sabi sabihin na-covered na yun. Na-covered so, na siya. malaking porsyento talaga yung tinatawag nating insurance o yung company insurance, personal insurance, kapag kayo ay magpapa-IVF dito. Kasi sa gamot talagang napakalaki ng discount, napakalaki ng matitipid ninyo. No? And then, sa mga pabalik-balik namin, gumastos din talaga kami. Pero sabi ko nga, thankfully, ay malaki pa rin yung sa bawat punta namin sa parmasya, meron pa nga ako minsan libre, no? Yung mga ilang gamot dahil siya ay Oo, kasi ang covered kasi sa insurance ko ay 80%. So bali parang $5,000 yun. Tapos covered din naman ako ng asawa ko ng 80%. So parang nagzi-zero-zero yun. Pag bumabalik na ako sa Shoppers noon para kuhanin yung kung ano yung ma-i-inject ko na naman. Pharmacy. So libre kasi nga na yung kwan namin yung sa insurance namin gumagana na siya. Okay. So sa makatuwid? So sa makatuwid na parang inilabas ko lang na pera ay nasa 11,000. So 11,000. So ibig sabihin yun na yung initial stage ng tinatawag nating simula po nung na-meet namin yung doctor hanggang sa mag-inject na po kami. Yun na po yung napanood nyo na mga vlog natin noong nakaraan. Ito na po yung ini-inject namin, ini-inject ko sa kanya, yung mga pills, lahat, gamot-gamot. May mga libre po doon. Kasi covered po ng insurance namin, may mga 80% po doon. So, sa makatuwid, sabi niya, 11,000 yung nagagastos na namin during that time. Pero, syempre, mayroon hanggang sa magtuloy-tuloy, kasi pabalik-balik pa rin po kami. Almost every after 2 weeks ay bumabalik kami sa Saskatoon. Para na sa ganon, ma-develop yung linya niya, ovary niya, something like that. Lahat palakasin yung resistensya. Ipiprepare ka talaga. So, napakainam ng mga doctors na napuntahan namin kasi talagang they will take care of you. And then, yung yung pagpasok na tayo sa pag-i-inject talaga. So, dun sa pag-i-inject talaga, syempre, kinuhanan na po ako ng doon, prior doon, kinuhanan na po ako ng sperm cell ko, nagkaroon na po ng procedure, and then, yung tinatawag nating cyto+ something like that. Nalimutan ko na yung term doon. Pero, doon sa procedure na po na pag-i-inject na, ay meron pa po kaming binayaran para na sa ganun, i-test nila uli yung embryo, kung ito ba ay okay or hindi. So, another buy yun, pero minimal lang naman at kinaya naman namin. And then, sa pagbabalik na po namin, ito na yung nakaka-exciting na part. Yun na yung nakita nyo sa video, no? So, ilang minuto lang tayo doon? Saglitan lang kami. Ang parang ang appointment sana namin is maagang-maaga. So, nung lalate pa nga kami, nung nalate kami, maagang-magang ganun. Pagdating namin, tinawag na ako kaagad. Pinagbihis na ako para kwan. Tapos, meron na siyang inilagay na kung ano man yung inilagay sa akin. Bago ako pumasok doon, saglitan lang talaga, as in, wala patang 10 minutes o 15 minutes na ipinasok na ganun. So, sa sobrang kaba na asawa ko kasi hindi ka po pwedeng humihi kasi sabi i-hold para kasi makita nila kung ano. So sabi ng asawa ko, huwag ka muna umihi, baka malaglag. Sabi niya. Parang yun, 11,000 yun. So sabi ng doktor, nung namin, iti-translate namin, tumatawa yung doktor, sabi, no, sabi ng doktor. Kaya pwede ka nang umihi, na yan, nandiyan na sa loob, na-inject na, gano'n. So, saglit lang, segundo lang, yung mas mahaba pa preparation Yung pag-inject nung embryo sa kanya ay saglitan lang. Nung pumasok yun, nag-rest lang ng kaunti and then natulog na kami sa
sa hotel, doon na kami natulog, nagpa-overnight. Hindi muna kami nag-travel para kumbaga hindi matagtag or what, hindi ma-stress sa biyahe kasi 3 hours din ang biyahe. So, dumating na ngayon sa punto na nagpabalik-balik pa rin kami, pero this is only a check-up na lamang at continuous pa rin yung mga ilang inject. Habang kahit na mayroon na sa akin, nakapasok na-inject na nila. Continuous ako nag-inject ng parang 10 weeks akong nag-inject. Kasi meron pa ako, kasi nung 7 weeks, kailangan ko nang pumunta sa ultrasound para makita na nila kung meron na yung baby, kung okay na, gano'n. Nung 10 weeks ko na, yun, pinag-stop na nila akong mag-inject kasi nakakapit na mabuti yung bata sa akin. Ayun. So, natapos na doon. At siyempre, nakita namin yung result na kumapit na yung bata, nag-ultrasound na, healthy daw yung bata, kinuha na yung measurement, nabuo na daw, may fetus na and everything. Ngayon nga po ay ika-37 na ako. 37 so, weeks. Ilang linggo na lang ang hihintayin at wala, may baby na kami. Mamimisa na. Mamimisa na. Ayan, kasalukuyan pa lang. Malapit na pumamisa. Ngayon, doon sa tanong ng mga kababayan natin, paano tayo nakasurvive dito sa napaka-lengthy process ng IVF? Kasi alam natin sa Pilipinas, diba sabi ni ate, ay doon sa Pilipinas yung kaibigan niya umabot ng 1.5 million pesos yung kanyang kaibigan. Yung throughout process. Ngayon, yung iba naman, nasabi lang 600,000, 1 million, something like that. Pero sa atin, umabot ba ng magkano yung process? Yung process lang ng IVF. So, umabot kami sa 11,065. Kung i-ano ko yan sa Philippine money, baka nasa 440 plus, parang ganon. Yun so, yung, wala pang half million ang nagastos namin dalawa. Na ano. Pero syempre, hindi ko na in-include doon yung pabalik-balik namin gasolina. Kasi nga, pag nag-file ka ng tax, iaano mo rin naman yun, i-file mo yung makukuha mo rin. So, ang hindi mo lang talaga makukuha yun yung pang pinang IVF mo talaga na 11,000 na process. Oo, no? So kung kumpara natin, mas mura pa rin po talaga kung nandito kayo sa Canada ng papa-IVF. Ibig sabihin, yung opportunity kasi nandito, no? So halimbawa kasi yung mga ilang coverage, so sabihin na natin, close na natin na half million. Kumpara sa Pilipinas na more than, kasi procedure, ang alam ko dyan, magpapa-sperm test, sperm count ka, may bayad. Laboratory mo, may bayad. Dito kasi, laboratory, sperm count test, libre lahat. Surgery, operation, kung tawagin natin sa Pilipinas, wala, libre lahat yon. Doctor's fee, walang bayad yon. So, bali, ang nagbayad lang talaga kami sa private institution, which is the Aurora Medical Group doon sa Saskatoon. So, IVF facility po yon. So, doon lang po talaga kami nagbayad. At kung tutuusin, malaki ang diferensya kung ikukumpara natin sa Pilipinas. So, kung yun po ang gusto ninyo malaman, na sabi nga ng aking may bahay, na si Precious ay, kumbaga, thankfully na blessed na mayroong mga insurances covered ng insurance. So, ang nag-ano sa amin talaga is the Manulife, ano? Manulife at saka Canada Life. Pero nag-transfer din sila sa Canada Life. Sa Canada Life na po kasi kami na-transfer. Kaya na-covered naman yung kalakihan. So yung tanong ng mga kababayan pa rin natin, saan daw ba nanggaling yung ating pinang IVF? So ano ba yung mga tips na pwede mong mai-advise sa kanila para sa gano'n, yung mga kababayan natin na gusto makarating dito at baka sakaling makatulong tayo. Ang ginawa ko kasi, nung plano namin talagang magka-baby na, dahil nga nalalaman ko na ganun kalaki, talagang nag-separate ako sa savings. Pero hindi siya talaga sa true savings. TFSA, yung pupuntahan mo pa sa bangko para maglabas, mga ganon. Na talagang hindi ano. So, yun ang ginawa ko. So, ang ginawa ko talaga, nagpa-auto-deduction ako doon. So, yung time na yun... Auto-debit po yun, tawag doon.
Auto debit, tama. So yun ang ginawa ko para hindi, kasi kung sarili ko ang gagawin ko paglalagay gano'n, tsaka na lang gano'n. Pag kayo at least automatic yun, deduction So, kaagad. ibig sabihin po nun, basta pagdating ng pera namin, automatic yung bangko, kung saan institution man kayo, magkakaltas po yun, pero para sa savings nyo. So, malaking porsyento po talaga, binabangit ko sa inyo na save, and save. So, how about sa credit? May nagamit ba tayo doon? Na ano? Oo, may nagamit kami doon sa credit, doon sa, ano ba yun, sa pambili ng gamot. Pero yun, ibinalik ko rin kaagad. Kasi nga, alam nyo na, malaking interest. So, mostly, talaga ay nanggaling sa savings namin mag-asawa. No? So, ganon, yung naging technique namin para makabuo ng bata, mag-save ng pera para in the future. At ito nga nagagamit namin. And next year, sa mga susunod na panahon, sa susunod na panahon, kasi nga, di ba, marami pa akong eggs na naka-freezer. Dahil nagpa-freezer ako, ang bayad kasi noon, pag nagpa-freezer ka every year, $1,200. So, nasa Philippine peso yun. Nasa 50, parang nasa 48 or 50, parang ganon, sa Philippine pesos. Kasi nga, plano pa namin na magpadagdag ulit. Kasi, syempre, malungkot ang hinigisa. Kaya gusto pa namin, parang gano'n. Oo, kaya nagpa-freezer kami ng eggs. So, yun po ang aming plano. Sa mga susunod panahon, abangan nyo uli. Sa susunod na panahon, ay meron pa po kaming isang plano na gagawin pa. Sabi niya nga kanina, if nagpa-freezer kami ng egg and yun ay nasa $40,000 to $50,000, yun na po yung kinuha sa amin pareho. Ay, ibig sabihin, embryo na po yun, naka-frozen na po yun, na isasaksak na lang sa kanya para magbuntis ulit. So, healthy na po yung embryo niya. So, kasama doon sa binayaran ko na 11,065 yun, yung isang taon. Pero annual po, may babayaran kaming nasa $400. Dollars? So, parang $400. Pero para ma-retain na lang po yung pagkaka-freezer ng aming ng embryo doon. So, may anak kaming naka-freezer, parang gano'n. Sa susunod na panahon. So, yun yung aming journey sa aming IVF, and I hope na nakatulong po yung tip namin sa inyo. So, wala pong $500,000, no? Pero sa ano po, sa gawin ng, alam ko sa Toronto, sa gawin ng British Columbia, sa Alberta, meron pong programa ang gobyerno nila doon na makaka-avail kayo ng credit o kaya naman mabibigyan po kayo. Pero dito po kasi sa Saskatchewan, mayroong isang institution dito na pwede kang mag-apply, pero dahil po sa income namin, hindi na po kami, kumbaga, nasa lower bracket income at nasa above average na po yung income namin, hindi po kami nakapasok doon. Ibig sabihin, pwede kayong mag-loan sa kanila, pwede kayong mabigyan ng any cash na depende sa kita ninyo, pwede po kayong mabigyan doon. Kaya nga lang sabi natin, hindi na kami umabot doon sa lower bracket po nag-apply din po kami, sinubukan namin. Kasi yun po ang nirecommend ng aming Regina Coapel region, health region dito. So, trinay lang namin, pero unluckily hindi po kami umabot. Pero thankfully, sabi nga namin ay nakapag-save naman po kahit pa paano at meron pong nagamit. So, sa mga parating po dito sa Canada, no? So, yun yung aming matik. Wala pong $500,000 yung aming nagastos sa aming IVF. Kaya lang yung cash kasi na 11,000 ay medyo may kabigatan talaga sa bulsa. No? Yun yung mabigat doon. Pero yung mga susunod na, kasi discounted naman po lahat ng gamot, so okay na rin po. No? At sabi ko nga, sana ay nakatulong yung pagbabahagi namin ng aming IVF journey at nakatulong po sa inyo na mag-decide. No? Sa mga nag-a-apply papunta dito sa Canada, lalong-lalo na sa mga couple dyan at sa mga nagpaplano na magkaroon ng family dito, huwag po kayong mag-alala kasi may community po na tutulong sa inyo. Ang health region po ng Saskatchewan ay very helpful po sa mga katulad natin na mayroong problema sa panganak o sa pag-fertile. So maraming salamat po. Meron ka pa po sasabihin? Wala na. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.